Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SI channel for showbiz update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol naman nga po dito sa ipinaglaban ni Paolo Avellino ang kanilang forever and happy ending ang mga kakipi. Uy, grabihan! And syempre, tungkol po dito sa pagluluto ni Chinita Princess kung saan ay may pa-video reveal mga kakimpaw. Pero bago tayo magsimula sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na riyan sa baba para mag-updated po kayo sa mga susunod natin chika. Maraming salamat! So ayan, welcome back po again mga kakipi sa ating channel and dumako naman tayo ngayon sa pagbabasa ng comment ng atin pong mga taga-subaybay sa atin pong mga previous update. So, unahin na nga natin pag-usapan ang comment po ni Miss Gigi tungkol po sa pag-alis ni Kimi sa Showtime. Sabi niya rito, kung aalis si Kim sa Showtime, matutuwa mga bashers kasi nagtagumpay sila. Okay. Hindi rin pala lahat ay pabor na umalis po si Kim sa Showtime. Meron kasing mga nagre-request na kung maaari si Kim ay umalis na lang sa Showtime kasi hindi na to healthy environment para po sa kanya. May mga ganyang komento. Mga nagre-request na kay Kimi, baka pwede i-consider niya yun na iwan na ang Showtime. Pero meron din palang hindi po agree. Well, tulad itong si Miss Gigi, kapag umalis daw si Kim sa Showtime, ay matutuwa lamang po ang mga bashers niya kasi feeling nila ay nagtagumpay na sila. Pero I think hindi na po ito para sa mga bashers, mga kakimpaw, no? Isipin na nila na sumakses sila mga kakimpaw. Ang pinaka-importante po ay ang health ni Kim Chu. Pero syempre, siya pa rin naman po ang magdidesisyon yan, mga kakimpaw. And yung samahan nila doon, hindi naman po yun agad-agad, mga kakimpaw, kayang i-let go ni Kim Chu. So, kumbaga, tayo po ay nanonood lang, mga kakimpaw. And si Kim po ay nakakaalam. 'Di ba? At nakakaunawa ng lalim ng relationship nila ng mga Showtime host. Ang tagal na rin po nilang magkakasama, mga kakimpaw, so alam na nila ang kiliti ng bawat isa, mga kakipi. And naniniwala ako na anuman ang maging desisyon ni Kim Chu, mga kakimpaw ay mauunawaan at patuloy pa rin pong susuportahan ang kanyang mga fans, labag man o hindi sa kanilang kalooban. Kasi gano'n naman talaga kapag mahal mo. Di ba hindi man natin or hindi man ninyo magustuhan na maging desisyon ni Kim, andun pa rin pa na nakasuporta. Sabi nyo nga, para na kayong pangalawang nanay ni Kim Chu. So, gano'n naman ang ginagawa ng mga nanay, nakasupport lang. Anyway, next comment naman mga kakimpaw, mula po ito kay Miss Dory Castillo. Shoutout po't magandang gabi. Sabi niya dito, mabait din naman si Vice Ganda. Drop na ninyo iyang mga issues. Kung love niya si Kim at Vice, stop na ninyo iyan. Kaya may advice din sa lahat. Advice na don't mention any words na nakakasama. You know, especially mga Pinoy maramdamin. Advice to everyone, don't let anyone down. Because God hates ego and people who let others down. Lord, lift up ang mga taong humble at di na down. Bakit kasi magkakahiwalay? Di na down. Nigad ang mga tao na boastful and high ni Lord ang ego. Remember, created tayo ni Lord and He is just God. And He is just. God bless us all. So, ayan mga kakimpaw, napaka-positive naman ang comment ni Miss Dory. Let go na daw po ang usapin ito, mga kakimpaw, at wag naman daw ng iba pang ng kapwa natin. Wag naman daw ng ibang artista. Ayan, kasi
Ano pang pinagkaiba nga naman natin kung hindi natin yan ile-let go, mga kakipi, at kung patuloy po tayo manda-down ng iba sa pagtatanggol kay Chinita Princess. Pwede naman kasi natin purihin si Kim nang hindi po nanghihila ng iba. So tama po yun. Dapat maging humble lang din po tayo. At the same time, tama rin po yung sinabi niya na ang taong mahilig po manghila bababa ay dinadown din po talaga ng Panginoon. So, tamang-tama to, no, mga kakimpaw sa issues ngayon and mga binabato natin sa iba para ipagtanggol si Kim. Well, hindi naman talaga natin may iwasan dahil love natin si Kim. Syempre, pagtatanggol natin siya. And sa pagtatanggol natin sa kanya, hindi natin namamalaya na may nagagawa na po tayong masama, mga kakimpaw. Ang hirap talaga maging perfect. Hindi natin namamalaya na may hinihila na tayo pababa at may tinatapakan na rin tayong ibang tao. May minamaliit na rin tayo na ibang tao. And mali yun, di ba? Kasalanan yun. Ang hirap maging perfecto. And wala rin naman talagang taong perpekto, no, mga kakimpaw. So, magandang reminder nga to para po sa atin, para ma-realize din po natin na, oo nga, no, may mali rin tayo sa part na yun. Pwede po tayong mag-defend kay Kim na hindi po kinakailangan maging toxic. Anyway, pag-usapan naman natin ngayon ng isa pong article, mga kakimpaw, kung saan ang nakalagay nga po dito, Paula Avellino pinaglaban, happy ending with Kim Chiu. And kung hindi ako nagkakamali, title pa lang, mga kakimpaw, I think tungkol po ito sa The Alibay. Kasi yung The Alibay, sad talaga yung ending pero bigla naging happy ending. So, basahin nga natin to. Sabi rito, bongga talaga si Paula Avellino. Bet na bet talaga niya ang happy ending with Kim Chiu, ha? Well, kalat na nga na bukod sa pagiging leading man, nagpakitang gilas din si Paulo bilang direktor dahil siya nga ang mismong nagdirect ng nakakakilig na alternative ending nila Kim sa kakatapos lang na serye nilang The Alibay. Ang buong katotohanan at super bongga talaga dahil kinunan pa sa Canada, ha? So, ito yung article from Abante, mga kakimpaw. Sa Instagram story ni Kim, ibinida niya ang behind the scenes at director side ni Paulo na hands-on sa set habang personal na inaayos sa mga kuha ng anggulo para masiguradong swak ang bawat eksena. Nakalagay pa sa caption ni Kim, an ending you don't want to miss. Maraming salamat sa lahat ng nagmamahal at sumuporta sa The Alibay. This last scene was shot in Canada and directed by Paula Avellino. Ay, nakatag si Pao. Ay, diba? Bongga talaga. Kabugero ang lolo mo. At yes, talaga namang napawaw ang mga fanay sa unexpected alternative ending dahil iba ito sa version na ipinalabas sa Prime Video kung saan nategi or nadedo ang karakter ni Paulo na si Vincent habang sa TV version ay buhay nga ito at nakamit nga ang happy ending kasama ang karakter ni Kim na si Stella. Siyempre kung kuhang-kuha ng Kimpaw ang kilig ng mga fanay sa finale episode ito nung Biyernes, July 24. Dahil maliban sa happy ending, may bonggang halikan pa sila, ha? Ay, kabog talaga yun. Grabe ang kilig ng Kimpaw Lanchas doon sa halikan na yan. Ay, to the max talaga. Ay, ito pa, sabi pa po dito, heto nga ang chika ng Kimpaw Lancha. The happy ending we never thought was possible, but end up getting like a peace offering for all the tears that we cried last December. This is a finale that we all deserved. Traumas healed, and we're walking away with our hearts intact. Ang sarap sa eyes ng HT. Lakas maka-Korea novela ng Canada scenes. Sana mag-direct ka
mag-direct ka pa ng future projects niyo ni Kimi. This Canada scene means so much to me personally. Bawing-bawi lahat ng sakit at iyak ko sa Prime Video version. Thank you, Stella. Thank you, Vincent, at lumaban ka. Magmahalan lang kayo at naway matupad lahat ng pangarap niyo. O, di ba? Pasabog talaga ang impact at kilig na dala ng Kim Pao. Naku, ang inaabangan naman nila ngayon ay ang sabi-sabing pelikula ng Kim Pao na balak nga raw isali sa Metro Manila Film Festival. Bongga! O, ayan pala yung tinutukoy, mga ka-Kim Pao, malinaw na happy ending. Talagang siguro pinilit din ng Kim Pao na magkaroon po ng happy ending sa The Alibay, no? Kasi alam nila na talagang ang puso ng mga fans ay durog na durog sa unang version. And ang sarap lang din sa ears na talagang si Pao ay gustong-gusto po lagi ng happy ending with Kim Chiu. Itutuwanin mo yan, Pao! Samantala, dumako naman po tayo ngayon sa next topic natin ngayong gabing ito, mga ka-Kim Pao. And nais ko pong ipaalam sa inyo na bukas na po, mga ka-Kim Pao, ang episode na Chinita Princess sa Come Dine With Me, mga ka-Kim Pao, sa HBO Max PH. Yan. Nako, dapat nyo pong tutukan yan, mga ka-Kim Pao, dahil may pagluto si Chinita Princess dito, mga ka-Kipi. And grabe, may hugot pa nga si Kimi dito, mga ka-Kim Pao eh. Sabi, yung ginawa mo na nga daw lahat, pero still, masasaktan ka pa rin, mga ka-Kipi. Grabe nga yun. May pagano'n ang ating Chinita. Sabi nga dito, catch #Kim Chiu on the new episode of Come Dine With Me. Tomorrow na ang episodes niya. Ayan. Abangan po natin yan bukas, ha, mga ka-Kim Pao. Huwag kakalimutan. So, yun lang po muna ating update ngayong gabing ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita kasi po muli sa susunod natin, Sheka. Maraming salamat at ingat po palagi.